Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon sa Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ang Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ang napakahalagang episode 779 ng Wide on the Ministry, araw po ng Monday, Lunes, May 2, 2022. Yes, ang Wide on the Ministry, Ride On with Jesus Christ, Wide On with His Words, Ride On with the Son of Praise, Worship, Prayer, and Service. Tayo po ay dumulog sa banal na presensya ng Panginoon sa pagkakataon na ito sa diwa ng panalangin. Mapagmahal at mahabaging Diyos, narito kami muli, Panginoon, sa iyong banal na presensya upang ikaw ay sama-sama naming purihin, sambahin, pasalamatan. Marapatin niyo kami, Panginoon, na kung saan ay kami karapat-dapat muli, Panginoon, sa napakahalagang gawain na ito pinagkatiwala mo sa amin. Maaari po ba, O Diyos, na kami po ay inyo pong pangunahan sa pamagitan ng presensya, ng kasi, kapangyarihan, pagkilos ng iyong banal na Espiritu upang muling mahayag sa bawat iya sa amin, Panginoon, ang iyong kalooban at naisin. Dulutan niyo rin kami, Panginoon, ng kagalakan, kapanatagan, gayon din ang maayos na internet at signal. Lahat, Panginoon, ay aming iniaalay, pinagkakatiwala sa inyo. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito pong aming pinagsama-samang panalangin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal, isang pusong sa iyo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang dugong pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal, isang pusong sa iyo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang dugong pagpupuri sa iyo lamang, Jesus.
namin, Panginoon. Marapati niyo, Panginoong Diyos, na dumaloy muli ang pagkaunawa sa mga salita na nais mong pabatid sa amin. Hindi sa aming sariling karunungan at kaalaman, kundi ang iyo, O Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang gawain na ito sa tanging pangalan ni Jesucristo. Lalo mo kami na kung saan ay dinalisay ang bawat puso namin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah! Well, purihin natin ang Panginoon at magandang umaga po sa mga kapatid natin na nangauna na siyang kabahagi natin sa gawain na ito, ang kapatid na Lady Nicolas, at gayon din ang kapatid na Pastora Mary Rose Rose Rodriguez Tandayo, at gayon din ang kapatid na Josie Rose Evangelista Saliban, kapatid na Nelda Nunan, at gayon din ang mga iba pa na hindi natin ma-determine, mga kapatid sa Panginoon, maliban na lamang kung kayo po ay nakapag-like o kaya ay may comment. Ngayon, 8 araw na lamang ay araw na po ng pambansang halalan ng Pilipinas. Mayo 9, 2022. Ibig sabihin nun ay yung susunod na Lunes, yan mismo ang araw ng halalan sa Pilipinas. Yes, kaya nasa panahon tayo na pagtutuon in preparation for this very important political exercise in the Philippines, na ang bawat boto ng bawat isa ay mahalaga. Yan ay napakahalagang karapatan natin, bawat Pilipino, na legitimate na mga botante nitong darating na election. Ngayon, ang ating pong pag-uusapan, good morning din kapatid na Priska Pakris. Ang ating pong pag-uusapan ay patungkol sa the blessings of obedience. Ang pagpapala ng pagsunod. Na ang ating pinaka-passage ay masumpungan natin sa Deuteronomio, chapter 28, verses 1 to 14. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, at babasahin ko po ang kabuuan ng passage na ito. Na kung saan ay ang nangungusap dito ay walang iba kundi si Moises, na siyang nakatalaga na kung ang papalit sa kanya ay si Josue, mga kapatid sa ating Panginoon, at napag-usapan natin patungkol kay Josue noong nakaraang Sabado. Biyernes, wala pala tayo noong nakaraang Sabado, at napakahalaga na kung saan ay ang bansa natin ay nasa panahon ng pagpipili kung sino ang iluluklok. Yan ay karapatan natin, walang magdidikta, nire-respeto natin ang bawat paninindigan ng bawat isa. Kung sino yung inaakala na siyang kaniyang pipiliin at iboboto, na merong kasamang panalangin, may katalinuhan at pagsisiyasat. Ngayon, si Moises ay hindi na nakarating sa lupang ipinangako sa Kanaan.
Kaya hanggang doon na lamang siya sa Moab at hindi na siya nakatawid ng Jordan, mga kapatid sa Panginoon. Pero ang mainam at mahalaga ay merong humalili sa kanya na tagapanguna. At yan si Josue, mga kapatid sa ating Panginoon. Iba man ang konteksto ng kalagayan ng bayang pinili ng Diyos, sapagkat sila ay talaga naman nagpasimula ng pagtatatag ng isang bansa sa lupang ipinangako kaloob ng Panginoon. Whereas in the Philippines, meron na tayong bansa na dumaan na sa mahabang panahon ng kasaysayan. Pero yung mensaheng hatid dito ng Diyos sa pamagitan ni Moises ay akma sa lahat ng bansa, lalo na sa Pilipinas sa panahon na ito. Ganito ang pagkakasabi ng 14 verses na ito. Kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kaniyang kautusan. Ibabanto niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kaniyang mga utos. Kayo'y papagpalain niya sa loob at labas ng inyong mga bayan. Pagpapalain niya ang inyong mga anak, lupain, pati mga hayop. Pararamihin niya ang inyong mga baka at iba pang mga hayop. Lagi kayong magiging sagana sa pagkain at di mawawalan ng laman ng inyong masahan ng harina. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay ipalulupig sa inyo ni Yahweh. Lalaban sila sa inyo, ngunit magkakanya-kanyang takas. Pagpapalain niya ang inyong bangan at lahat ng inyong gagawin, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakatalaga sa Kanya. Kung susundin ninyo siya at tatalima sa Kanyang mga tuntunin. Sa gayon ang makikita ng lahat ng bansa na kayo'y Kanyang bayan. At matatakot sila sa inyo. Pasasaganain kayo sa lahat ng bagay. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong anak at mga hayop. At pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Bagkus kayo pa ang magpapahiram. Gagawin niya kayong pangunahin ng mga bansa, hindi tagasunod,
uunlad kayo at di mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kautusan. Ibinibigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ng alinman sa sinabi kayo. Huwag kayong lihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Pinagpala tayo ng Panginoon sa ating napakinggan at binasa, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. Well, maaaring sabihin natin na kaiba ang sitwasyon ng bayang pinili ng Diyos, partikular ang bansang Israel, kumpara sa ating kalagayan bilang bansang Pilipinas. Lalo na noong mga panahon na iyon, mula sa panahon na sila'y pinalaya ng Diyos mula sa imperyong mapang-alipin, ang Ehipto. At diyan ay kinasangkapan nga si Moises sa nangyaring Exodus, na sa loob ng napakahabang panahon na paglalakbay mula sa Ehipto, sa ilang at gayon din pagtawid sa dagat at napakaraming mga pagsubok, mga pahirap na dinaanan ng bansang pinili at pinalaya ng ating Panginoong Diyos. Pero nakarating sila hanggang doon sa na malapit na sa lupang ipinangako ng ating Panginoon. Kung titignan natin ang kalagayan ng bansang pinili ng Diyos, ay tunay nga naman na ang bansang ito ay pinagpala ng Diyos sa lahat ng larangan. Maliit na bansa pero pinagpala ng Panginoon. Magpahanggang sa ngayon, ng bansang ito ay marami din na kung saan ay pinagdadaanan. Kaya nga dyan sa lugar na yan ay talaga naman lagi na nagkakaroon ng digmaan. Pero ang lakas, ang tibay ng bayang pinili ng Diyos ay gayon na lamang. Pagdating sa modern technology, ay meron sila niyang nangunguna sila. Pagdating sa iba pang mga larangan, economy, lahat ay nangunguna sila at gayon din pagdating sa kanilang militar. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. And how about us as a nation, the Philippines? Mga kapatid sa ating Panginoon, pinagpala din tayo ng Panginoon sapagat meron tayong bansa na tinaguriang perlas ng silangan, na kung saan ang bansang ito ay talaga naman na napakaraming mga natural resources. Yan man ay panlupa, yan man ay pandagat at sa lahat ng larangan, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Ang bansa natin na kung saan ay dako ng turismo at gayon din ng agrikultura at gayon din ng sa iba pang mga larangan. Ay lamang sa mahabang panahon din ng kasaysayan nito. Magpahanggang sa ngayon na kung saan marami pa rin problema.
Nandiyan ang problema ng katiwalian, nandiyan ang problema ng illegal drugs, nandiyan ang problema ng insurgency krimen, nandiyan ang problema ng poverty, nandiyan ang problema patungkol sa agriculture, sa iba pang mga larangan. Hindi nawawala ng mga problema na nagsisilbing hamon. Nasa natin ang iba-ibang mga liderato na pinangunahan ng bansang Pilipinas. Pero hindi pa rin natitigil ditong mga problemang ito. Saan tayo putungo bilang isang bansa ng Panginoon? Saan tayo dadalhin ng Panginoon? Lalo na ditong pinagdaanan natin na global pandemic. Kung sa bagay, hindi lamang tayo na bansang tinamaan dito, kundi sa buong daigdig na ito. Na kung saan ay kung ito ang sinasabi ni Moises sa bayang pinili ng Diyos, lalo na sa humalili sa kanya na liderato, si Josue. Di ho ba, mga kapatid sa Panginoon, ang mga katagang ito ay magsisilbi din na kung saan ay wishes natin at prayers natin bilang bansa, tayo na bumubuo ng bansang ito. Na meron tayong kaayusan sapagkat meron tayong nag-i-exist na constitution, meron tayong nag-exist na sistema, meron tayong nag-exist na isang bansa na kung saan ay ang gagawin na lamang nitong mga mahahalal na mamumuno, sino man sila, ay yung malagay ang bansang Pilipinas sa lalong kanyang mas ikabubuti. Na maranasan muli ng Pilipinas ang ibayong kaunlaran, ang katatagan at gayon din ng iba pang mga larangan. Tama si Moises na merong susi ng katagumpayan. Merong pinakasusi ng pagpapala ng Diyos. At yan ay ang obedience, ang pagsunod. The blessings of obedience. Ang pagpapala ng pagsunod. Kaya madiin na sinasabi dito ni Moises, mga kapatid, sa Diyos, yaong kahalagahan na pinapakinggan ang tinig ng Diyos na nagkaloob, nagkatiwala. Sa bansang kinabibilangan natin, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang na kung saan ay pinapakinggan, kundi sinusunod ang mga kautusan. At gayon din na nililimi, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos ang bawat mga tuntunin na sinasabi. Pinapakinggan, sinusunod, isinasabuhay at gayon din na tinatalima ang mga tuntunin na nakasaan. Alam niyo, ang isang nakakatuwa sa ating bansa pagkaminsan o kadalasan ay kung ano yung bawal ay yun pa ang siyang ginagawa. Yes. Gayon din na kung saan di umano, kung sino pa yung naghulma at nagpapatupad ng batas di umano, ay na kung saan ay violators din. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, kung nais ng bansang Pilipinas, lalo na ang pamunuan na mangunguna na iluluklok ng Diyos sa pamagitan natin na mga mayoryang botante ng bansa natin, mga kapatid, sa Diyos.
Pakinggan natin ang tinig ng Diyos. Sundin natin ang kanyang kautusan. Sundin natin at talimahin ang kanyang mga tuntunin. Pasakop tayo sa kanya mismo at tiyak na kung saan ay makakamtan natin na tayo bilang isang bansa ng Panginoon ay mas lalo niyang pagpapalain, mas lalo niyang pasasaganain at matutugan lahat ng ating mga pangailangan. At gayon din na sa bawat problema at sa bawat pagsubok na haharapin, pagkatapos ng halalan na ito, kapag tumalima sa Diyos, sumunod sa Diyos, sa kanyang mga lituntunin, mga kapatid sa Panginoon, sa karunungan, sa kaalaman, kaparaanan ng Diyos, sa kalooban, naisin ng Diyos. Tunay nga naman ang bansa natin, katulad ng Israel, ay mas lalong pagpapalain ng Panginoon. Lalo na kung saan ay makikita ng ibang mga bansa na kung saan ay tunay nga naman na merong nangyayari na mga pagbabagong tunay, yes, na kung saan ay tunay nga naman na pinagpapala ang bansang ito sa lahat ng larangan. Hindi lamang pagpalain ng Panginoon ang kabuuan ng Pilipinas, hindi lamang pagpalain ng Panginoon ang regional level at gayon din ang provincial level, mga distrito nito, ang mga iba't ibang mga region nito at gayon din ang mga cities, municipalities at gayon din ang mga barangay, sitio, purok at gayon din ang bawat pamilya, bawat individual at bawat sektor ng lipunang ginagalawan natin. Kaya nga ho mga kapatid sa Panginoon Diyos, tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, tayo bilang mga kaanib ng Diyos at tayo bilang legitimate na bahagi ng bansang Pilipinas, we need to pray always and intercede our beloved Philippines, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Upang tunay nga naman at tayo po ay lubusang makalaya sa anumang mga balakid, sa anumang mga problema, sa anumang mabibigat na mga pasanin, at sa anumang mga hadlang sa ating pag-usad, sa ating pagbangon mula sa pandemic na ito, sa kahirapan at sa ano paman pinagdaanan natin. And at the end of the day, every day, all of us, we like, mga kapatid sa Panginoon, na i-bless sa patuloy na i-bless ng Panginoon ng bansang Pilipinas. And same is true with other nations. Sa buong mundong ito, di ho ba mga kapatid sa Panginoon? Well, kayo, tayo, nais ba tayo na pagpapalain ng Panginoon? Meron akong isang naging invitation na kung saan ay kasama ako sa isang maliit na tagpo. Yes, sa isang mall na kung saan ito po ay dinner. Well, ang mga pinag-uusapan patungkol sa bansa natin. Siyempre, tapos ng sharing-sharing, gayon din ang dinner fellowship, at gayon din na kung saan ay hindi nawawala, lalo na sa modern world and modern technology sa panahon na ito na merong picturean, selfie-selfie, at pagkatapos ay sabi ng isang lingkod ng bayan ay ganito ang sign natin. Yes. Ano bang ibig sabihin yan, yung ganito-ganito? Ang ibig palang sabihin ay, bless na bless, bless na bless, purihin natin ang Panginoon. Kaya nga ho, tumpak at tiyak ang pangako ni Yahweh na kung saan ay pagpapalain tayo niya. And even to bless the Philippines again and again. Mga kapatid,
sa ating Panginoong Diyos. Nawa pagpalain ng Panginoon ang mangyayari na eleksyon, pagpalain ng Panginoon ang bawat Pilipino, nawa pagpalain ng Diyos nitong mga susunod na yugto ng buhay natin bilang isang bansa na nakatalaga sa Kanya, na nakaayon sa Kanya, na nakikinig sa Kanya, sumusunod sa mga lituntunin niya, tumatalima sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga kautusan, nagpapailalim sa Kanya. Ang pangako dito na sinasabi ni Moises sa verse 9, tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakatalaga sa Kanya kung susundin ninyo siya at tatalima sa Kanyang mga tuntunin. Well, yan ay pangako sa bansang Israel. Pero yan din ay we can claim it, we can declare it, and we even embrace it, mga kapatid sa Panginoon. Sino ba naman ang hindi tatalima at hindi ang aayaw sa pangako ng Panginoon kung saan ay patatagin din ng bansang Pilipinas, pagyayamanin din ng bansang Pilipinas, lalong i-bless ang bansang Pilipinas, lain din na kung saan ay lalo na kung saan ang lahat ng mga resources nito, ang mga iba't ibang mga talents at gayon din ang mga kakayanan, karunungan at kaalaman at mga innovations ng bawat Pilipino, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, kapag ang mga iyan ay pinagtunan ng pansin, kapag ang mga iyan ay pinagsama-sama, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, na sama-sama din tayong may takot sa Diyos, na kumikilala sa Diyos, na tumatalima, sumusunod, nakikinig sa Kanya. Mga kapatid sa ating Panginoon, itong mga sinabi dito ni Moises na pagpapalain kayo, yes, pasasaganain kayo, pauunlarin kayo, gagabayan kayo ng Panginoong Diyos, magiging matatag kayo. At gayon din na kung saan ay bubuksan pa ng Panginoon ng langit upang sa ganon ang kailangan natin na tubig ay ibuhos niya sa pamagitan ng ulan sa kapanahunan, mga kapatid sa Panginoon. Sana nga, pasasaganayin ng Panginoon ang larangan po ng turismo, pasasaganayin ng Panginoon ang larangan po ng agrikultura, pasasaganayin ng Panginoon lahat po ng larangan ng bansang ito. Upang sa ganon ay tama si Moises na pagpapalain niya tayo sa lahat ng ating mga gagawin na nauukol sa Kanyang kalooban. Nawa dumating din ang panahon na kung saan ang bansa natin ay hindi na lubog ng kautungan, kundi dumating din ang panahon na kung saan ang bansang Pilipinas ay siyang magpapahiram pa sa mga karatig bansa. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kaya nga ho, samahan natin si Moises for these declarations of obedience. Mga kapatid sa ating Panginoon, siyang susi ng pagpapala ng Diyos sa isang bansa at gayon din sa lahat ng bansa. Yes, mga kapatid sa Panginoon Diyos, gagawin niya kayong pangunahin ng mga bansa, hindi tagasunod. Yes, kundi tayo ay mag-e-enjoy sa ating soberenya bilang isang bansang pinagpala ng Panginoon, na merong kaunlaran, na merong tibay. At tiyak na naman na kung saan, kung ang pagsunod natin sa ating Panginoon sa lahat ng larangan, hindi tayo mabibigo. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, sapagkat ang kinikilala ng isang bansa, walang iba kundi siya, na siyang pinaka
Panginoon na siyang pinaka-leader, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Gayon din na kung saan ang isa sa mga halaga din na sinabi ng Moises dito ay, huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinabi ko sa inyo, huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Mga kapatid sa Panginoon, napaka-importante yan. Yung oo natin sa Panginoon ay naway mananatiling oo. Yung pagsunod natin sa Kanya ay manatiling sumusunod sa Kanya. Ang pagtalima natin sa Kanya at gayon din sa Kanya mga salita, sa Kanya mga alituntunin ay magpapatuloy nawa. Gayon din na kung saan, mga kapatid sa Panginoon Diyos, na wala tayong sasambahin o paglilingkuran maliban sa kataas-taasan Diyos na nahayag kay Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Well, mga kapatid sa Panginoon, tayo ay isang bansa na kung saan ay tinagurian na ito ay the only Christian nation in Asia. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, sana nga ay tunay yung pinakadiwat espiritu nito ay siyang nananalaytay. Pero magpahanggang sa ngayon ay na kung saan ay meron pa rin ang sinasambang pinaglilingkuran ay mga Diyos-Diyosan at hindi ang buhay na Diyos. Well, mga kapatid sa Panginoon, merong ginodiyos ang politika, merong ginodiyos ang pera, merong ginodiyos ang ari-arian, ang kapangyarihan, o ano pa man, at gayon din na mga inukit-ukit na mga kamay na kung saan tinitirikan ng kandila, pinupunasan, hinahalik-halikan, at gayon din na kung saan ay nagsisilbing mumunting Diyos-Diyosan. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, nais ng Diyos na ito na siya ang siyang sinasamba. At dapat natin pinaglilingkuran. Kung nais natin, mga kapatid sa Diyos, na itong kalagayan po natin bilang isang bansa, dahil hindi lamang ito ay usapin ng eleksyon, kundi usapin ng bawat yugto ng buhay at kalagayan po ng bansang ito, na kung saan ay pinakaasam natin na naway pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Well, mga kapatid sa Panginoon, merong isang awit. Yes. At purihin natin ang Panginoon sapagkat ito ay nalikha. Katulad sabi ko sa inyo, mula ngayon at gayon din nakalipas sa pagtalagay natin ay iniugnay natin sa ating harapin na eleksyon. Yung awit na bayan ko, mga kapatid sa Panginoon. Ang bayan kong hirang, Pilipinas ang pangalan, perlas ng silangan, sa taglay niyang kariktan. Ngunit sa wimpalan, sa minimithing paglaya, laging lumuluha sa pagdaralita. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak,
Pag-ibig ang sa kanyang palad, nag-alay ng ganda at dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasaglak sa dusa. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at pumipiglas. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas ko minumutya, pugad ng luha ko't dalita. Aking adhika, makita kang sakdalaya. Kay sarap mabuhay sa sariling bayan, kung walang alipin at may kalayaan. Ang bayang sinisiil, babangon lalaban din. Ang silang ay pupula sa timyas ng paglaya. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at pumipiglas. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas ko minumutya, pugad ng luha ko't dalita. Aking adhika, makista kang sakdalaya. Ng Panginoon sa awit na ito, at nawa sa ating pagboto, mga kapatid sa Diyos, muling magpaalaala ang mensahe at gayon din ang awit na ito, mga kapatid sa Diyos. Katulad ng aking sinabi sa inyo na ating pong i-highlight itong 8 prayers for election. Tama-tama mula ngayon hanggang Lunes. Bawat panalangin ay meron tayong babasahin. Well, ito po ay nasa liksik natin mula kay Bethany Veret. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na kung saan ito po ay panalangin ng nakaraan pa na 2020 election, particular dyan sa bandang USA. Si Bethany Beret is a freelance writer and editor. She maintains a faith and lifestyle blog, graceandgrowing.com, where she muses about the Lord, the life, culture, and ministry. Sinaliksik po kanya at napakarami niyang mga uploaded na mga writings, mga kapatid sa ating Panginoon. At ang kanyang paunang sinabi dito
Every 4 years, sa kanilang bansa ito, the nation focuses on the national political arena, studies two candidates and two agendas, then decides between them in a presidential election. Leading up to the vote, Christians should consider what is best for the country. What agenda best reflects biblical values and prescriptions for governance? And most importantly, pray that God's will and His plan would be implemented here on earth. Prayer is one of the most important actions during an election next to voting. A vote made due to worldly concerns, overpowering emotions, or with cold logic that does not seek the guidance of the Holy Spirit is one that risks being a foolish vote. Throughout the Bible, there are assurances that God will always guide us if believers turn to Him in prayer and ask for His help. And then she quoted James chapter 1, verse 5. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and will be given to you. Prayer is the ultimate connection between God and His people, and when people have important decisions to make, like who to vote for in a presidential election. Hindi lamang sa presidential election, kundi lahat. Yes, hanggang sa mga localities natin. Yes, like who vote for in the presidential election, lifting the decision up to the Lord is a wise starting place. And then she indeed presented 8 prayers for election day. Pero sa ngayon ay yung pinakaunang panalangin at ganito ang laman dito. A prayer for the 2020 election, at gayon din sa atin, a prayer for the 2022 election come May 9. Ganito ang panalangin na kanyang inilatag. Holy Father, thank you for the opportunity to have a voice in the way my government runs. I will praise you for the vote that I have. During this time of debate, diffusion, and decision-making, please have your sovereign hand over this country. Please keep our country healthy during this season. Give us the peace that passes understanding about the vote and the outcome. Your word says that you change the times and the seasons. So you are in control of this pace in our nation's history. I ask for the season to not be volatile, and that our nation would see you in it. In Jesus' name I pray, Amen. Yan ang kanyang panalangin, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Well, gayon din sa bawat isa atin, we may. Yes, do also our prayer for this 2022 election, mga kapatid, sa Panginoon. And we can indeed post in our Facebook account at gayon din anuman nakaparaanan na kung saan ay atin pong may bahagi ang ating panalangin, gayon din sa mga live streaming, mga kapatid, sa Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, we indeed in solidarity and pray and intercede
for the concern of this, Sister Valerie Bennett, not only about their past election, but also in our upcoming May 9, 2022 national election in the Republic of the Philippines, O Lord, that Jesus Christ, that your sovereign hand, your authority, O Lord, that Jesus Christ, to prevail, your divine intervention, Panginoon, upang sa ganun, Panginoon, ay mangyari nga ang iyong naisin. Kaya nga po, Panginoon, pangunahan po ninyo ang COMELEC, ang mga commissioners at gayon din ang mga iba pa na mga lingkod bayan na siyang magpapatupad ng proseso ng halalan na ito, O Diyos, na maging okay ang kalagayan ng mga smartmatic na mga makina. Gayon din, Panginoon, ang mga balota na maging okay ang kalagayan at gayon din, Panginoon, ang mga magpapatupad dito. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, na maging maayos din ang kalagayan ng lahat ng dako sa bansang Pilipinas at gayon din, Panginoon, sa mga dakong nangyayari ang halalan beyond the Philippines. Patungkol sa mga pagboboto din ng mga overseas Filipino workers, Panginoon. Dalayan po namin ang isang malaya, isang malinis, maayos, mapayapa, karapat-dapat, makatarungan na pambansang halalan, Panginoon, na merong katagumpayan na kung saan, Panginoong Diyos, wala po sana na mangyayari na bilihan ng boto, na walang mangyayari, Panginoon, na dayaan at gayon din na walang mangyayari na kaguluhan, Panginoon, at gayon din na wala hong mangyayari na brown out o black out, Panginoong Diyos. Magluklok po kayo, Panginoon, ng mga karapat-dapat na mamuno sa bansang Pilipinas, o aming Ama at aming Diyos, at kami po ay pangunahan. Gabayan, Panginoon, upang makapili po kung sino po ang aming mga iboboto, aming Ama at aming Diyos. Yes, pagpalain po ninyo ang bansang Pilipinas. Kung paano po pinagpala, Panginoon, ang bansang iyong pinili, ang bansang Israel, gayon din, Panginoon, pagpalain mo ang bansang Pilipinas sa kabuuan. Pero hindi lamang, Panginoon, ang bansang Pilipinas, kundi lahat ng bansa sa buong mundong ito, Panginoong Diyos. Kaya nga ho, kung paano si Moises ay pinagpapala ang bansang Israel. Gayon din, Panginoon, na kung saan ang bawat isa sa kaamin ay ipapanalangin din namin at gayon din na i-bless namin, Panginoon, ang bansang ito na pinagkatiwala ng Panginoon. Sa halip na sirain ang bansang ito, kundi pagyamanin pa, gawin pang matatag at gawin pang kanais na nakikinig sa iyo, na sumusunod sa iyong mga alituntunin, at gayon din sa iyong kalooban at naisin, Panginoong Diyos. Yes, i-bless mo, Panginoon, ang Pilipinas at gayon din ang bawat mamayan at gayon din ang mga leaders at gayon din ang mga susunod pang mga henerasyon. Sa ngalan mo, Jesucristo, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Ngayon ay batiin natin ang mga kapatid natin na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito. Ang kapatid na Haids Tian Pulido ng Calawag, Quezon, Edelmar De Leon Rogelio Saclayan Jr. ng Quezon City, May Makadangdang ng Burgos Isabela, gayon din ang kapatid na Jonathan Cadiz ng Samat Isabela, Mary Rose Morte, Pastor Danny Briosio ng Taytay City, Rizal, Florentino Corpus Lucas Jr. ng Samat Isabela at gayon din ng woman worker Leonor A. Marquez, ang asawa ng ating Regional Bishop Roger Marquez ng Palawan Methodist Regional Conference na nakabase dyan sa bandang Puerto Princesa City, Palawan. Yes, our Lord Jesus Christ, papasalamat kami sa bawat buhay ng mga kapatid na ito na celebration
ng kanilang birthday, Panginoon. Pero hindi lamang ang mga natukoy ng mga pangalan na ito, kundi lahat pa ng may birthday sa Luzon, Visayas at Mindanao na Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa, kasama na Panginoon ang mga sanggol na isinilang mismo sa araw na ito. Patuloy mo, Panginoon, na kung saan ay Pangunan, pagpalain niyo sila sa lahat po ng larangan ng kanilang mga buhay. Marami pa, Panginoon, at daratal na birthday nila, Panginoon Diyos, na pinagpala mo, Panginoon. Dahil niyo po silang iniangatan at gayon din na pinagkakalooban, Panginoon, ng maayos na kalusugan at pangatawan. Gayon din, Panginoon, na pinagpapala mo ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan at gayon din ang kanilang mga trabaho, mga kabuhayan, at gayon din, Panginoon, sila na mayroong ministeryo na ginagampanan, pagpalain niyo, maging ang mga sanggol, pagpalain niyo sila, Panginoong Diyos. Na sila ay lumaki na kaaya-aya, okay ang kanilang kalagayan ng pangkalusugan, at gayon din sila ay magiging mabuting mamamayan, at gayon din sa kalaunan, Panginoon, ay sila din ay makasama sa pananampalataya sa iyo, at gayon din na magiging maganda ang kanilang kinabukasan. Yan po, Panginoon, ang aming panalangin sa lahat po ng mga kapatid na ito na birthday nila sa araw na ito mismo sa tanging pangalan ni Jesucristo. Yan po ang aming panalangin at awitan po natin sila. Mabuhay ka na at pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na wang iyong buhay. At mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesiyahan natin minamahal, hinihiling na ipagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at laging, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesiyahan natin minamahal, nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwina. Lumawig na wang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesiyahan natin minamahal, happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palapakan po natin lahat po ng my birthday at gayon din ang mga sanggol ng sinilang sa araw na ito. Ito naman natin ang kanilang mga pamilya na kinabibilangan. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Meron ba tayong mga panalangin prayer request sa pagkakataon na ito? Mga karaydon sa ating Panginoon Diyos at ating pong tignan. Kung mayroon kayong mga prayer request, type nyo. At gayon din ang ating makita at may panalangin mamaya. At gayon din kung birthday po ninyo ay pwede nyo i-type din o kaya isa nakabahagi ng inyong pamilya. Yes, purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Gayon din mula sa ating kapatid yes, Oma Inyang Torres Cruz ng Dinalupihan Bataan. Yes,
Please po, patuloy po natin ipag-pray si Ian David Ranska. Nasa deep coma po siya, sabi ng nanay. Yes, ang kapatid na ito ay nandun sa bandang Dubai. Yes, Lord Jesus Christ, patuloy po namin pinapanalangin na araw-araw kapatid na Ian David Ranska, Panginoon. Upang ang kapatid na ito, Panginoon Diyos, sa inyo pong pagalooban pa ng malawig na buhay, na siya, Panginoon, ay magising sa kanyang pagkakoma at dulutan niyo, Panginoon, siya ng pagkakataon pa upang makaranas ng inyong mahimalang pagkilos mismo sa kanyang buhay. Para sa kanong Panginoon ay maranasan po niya ang lubos na kagalingan, recovery, restoration, good health and wellness, at gayon din matugunan pa ang kanyang mga pangailangan, financial at spiritual. Pagpalain po niyo, Panginoon, ang buong pamilya ng Ranska, gayon din, Panginoon. Pagpalain niyo ang pagamutan at mga medical frontliners, at gayon din ang mga medical procedures na inilalapat sa kapatid na ito. Sa ngalan ni Jesucristo, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Gayon din mula sa kapatid na Ruel Lusong Yumol ng Maribelas Bataan. Sana po isama ninyo ako sa inyong panalangin ng kalakasan at kagalingan. At iyon pong nais makapaglingkod po sa ating mga overseas Filipino workers. Almost 2 weeks na po ako may sakit. Banog ko na ni Doktora Hehe. Ibig sabihin ng banog ay yung pagod. Yes. Sa Ilocano yun, banog ko na ni Doktora. Yes, pagod daw, sabi ni Doktora Hehe. Sabi ba niya? Bigla na lang po ako nag-chill at nagsusukat. Opo, ilang days na akong di lumalabas, pinipilit matulog. Yes, yan ang kanyang prayer request. O aming amataming Diyos, amin pong pinagtatagubilin nitong pinagdadaan na kapatid na Ruel Luzong Yumol upang mapanumbalik, Panginoon, ang kanyang kalakasan at gayon din ay paggalom niyo sa kanya ng kagalingan, Panginoon. Upang sa ganon ay maging okay ang kalagayan po ng kanyang pangkalusugan na kalagayan at maging ang kanyang pangangatawan, Panginoon. Marapatin niyo, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, pagpalain niyo ang kanyang buong pamilya at gayon din, Panginoon, ang kanyang sangarin na siya, Panginoon, ay maging congressman dahil isa rin siya, Panginoong Diyos, na kung saan ay nominado ng ACTS Overseas Filipino Workers Party List. Ng kanilang slogan ay aksyon, hindi salita. Yes, pagsamahin nyo na, aksyon at salita, salita at aksyon. At nakalagay pa yung kanyang number 97. Pagpalain niyo, Panginoon, itong party list na ito at gayon din, Panginoon, lahat pa ng mga party list. Tulungan niyo, Panginoon, ang mamayang Pilipino upang makapili, Panginoong Diyos, ng iboboto na party list. Yes, isa lamang, Panginoon, na kung saan na iboboto ng bawat isa na party list. Pagpalain mo, Panginoon, kapatid na Ruel Luzong Yumol at nawa, Panginoon, mapagalooban siya ng pagkakataon na maging lingkod bayan sa tanging pangalan ni Jesucristo. Yan pong aming panalangin. Pati na, Panginoon, ang aming panalangin sa lahat po ng mga overseas Filipino workers na nasa iba-ibang bansa. Ang iyong pag-iingat, pagliligtas at ang iyong protection at pagpapatagumpay sa kanilang mga gawain at mga trabaho. Gayon din ang kanilang mga minamahal na mga pamilya ay pagpalain niyo, Panginoon, na kanilang miss na miss.
In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Gayon din mula sa ating kapatid Digonis Gweri Letana ng United Methodist Church sa Kabasit dyan sa Batang Marikina City. Ang kanyang paabot na prayer request ay They may makatulog, hirap, insomnia attack. Yan ang kanyang prayer request. Yes, Lord Jesus, amin pong pinagkakatiwala, Panginoon, ng aming kamanggagawang Digonis Gwede Litana, Panginoon, sa kanyang pinagdadaanan po na nahirapan siyang makatulog dahil meron siyang atake sa insomnia. Nawa, Panginoon, ay bumuti po ang kanyang kalagayan at makalayas siya dito sa kanyang pinagdadaanan, Panginoon, na insomnia attack. Upang maging normal at regular, Panginoon, ang kanyang pagtulog na kailangan din ng kanyang lupang katawan at gayon din ang kanyang kalusugan, Panginoong Diyos. Kaya nga ho, marapatin nyo na ipagkalob kay Diakonesa Litana ang lubos na kagalingan. Good health and wellness, O Lord, that Jesus Christ, and even to bless her family, Litana, at gayon din ng kanilang ministeryong ginagampanan. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Gayon din mula sa kapatid Eunice Asis Poblete na kung saan ay ang kanyang reaction, comment sa kanyang napakinggan na episode ng Wide on the Ministry. Amen, Bishop, for the meditation and for singing the hymn, Here I Am, Lord, in the patriotic song, Ang Bayan Ko. God bless you and your ministry as you continue to share the good news and challenge our faithfulness to the Lord. Binebo din ang prayer gain din ng puso. Thank you very much. And may the Lord continue to bless you also and the whole family of Aziz and Poblete dyan sa bandang California, USA. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Amen at Amen sa Panginoon at salamat sa very challenging and inspiring thoughts and message. God gain din ang kanyang added forwarded na message. Life is beautiful. One day, 1 hour, and 1 minute will not come again in your life. Avoid fights, anger, hatred. Be kind to everyone and thank God for everything. Yes, totoo naman. And life indeed is beautiful. Yes, kaya huwag natin hayaan na kung saan ang buhay natin ay sirain ang ating emosyon, ang ating utak, ang ating pagkatao sa pamagitan lamang ng away-away, sa pamagitan ng galit, sa pamagitan ng hatred o ano pa man na kung saan ay mga negatibo, kundi ma-enjoy natin ang buhay sa banal na piling ng ating Panginoon. Hallelujah and praise the Lord. Yes, purihin natin ang Panginoon at patuloy po natin ay panalangin, mga kapatid, sa Panginoon Diyos ng halalan na ito, na siya namang ipinalangin natin, na kung saan ay mula sa update na kung saan ay registered voters for election 2022. 65,745,526. Ito po ang data at gayon din ng kabuuan ng voters na mga kababaihan. 33,655,893, whereas male total voters
32,689,630. Pagpalay ng Panginoon lahat po ng mga voters na ito at gabayan. At kasama ka, kasama ako, kasama tayo dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Yes, yan po ang ilang mga prayer requests at mga info mga kapatid sa Panginoon. Patuloy po kami na nananalangin Panginoon Diyos. Salamat po sa presence ng bawat isa na nakasubaybay, nakikinig at nakikibahagi sa episode na ito, Panginoon. Saan man sila naroroon, Panginoon, ay nandun ka rin ng iyong patuloy na paggabay at pagliligtas, protection sa bawat isa sa kanila ay kanilang patuloy po na mararanasan. Gawaran niyo, Panginoon, sila ng maayos na kaisipan at gayon din na panatag na kalooban na merong kagalakan, Panginoon. Inyo po silang ipagtagumpay sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga pinagkakabalahan, sa araw-araw, at ikaw, Panginoon, ang katugunan sa lahat po ng kanilang mga pangailangan. At gayon din, Panginoon, na inyo pong ipagtagumpay sila maging sa kanilang gawain sa buong maghapon sa mga darating pang mga panahon. Sa ngalan ni Jesus, yan pong aming panalangin. Amen sa Panginoon. Maraming salamat po sa buong nakalipas na buong linggo, buong magdamag na kami po iningatan, pinangunahan, pinagmalasakitan, binahal, inaruga, ginabayan, pinagtagumpayan. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay na ito nakaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga answered prayers mo sa amin. Yan man ay no, yan man ay wait, yan man ay yes. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat din, Panginoon, sa lahat po ng nakapagtagumpay mula sa anumang klase ng problema. Salamat po, Panginoon, at gayon din, maraming salamat po sa lahat po ng inyong mga pinagaling mula sa iba't ibang karamdaman, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na kung saan ay magaling na sa kanilang mga kalalagayan. Gayon din na kung saan ay patuloy po namin na inilalapit sa inyo, O Diyos, lahat po ng mga total cases ng pandemic sa Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa na kung saan ay patuloy po namin na iniluluhog, ipinapanalangin sa inyo, Panginoon, upang sila ay biyayaan ng kanilang pinakaasam na kagalingan, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa mga kapatid na ipinapanalangin po namin araw-araw, katulad, Panginoon, ng kapatid na Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Sito Bananga, Bataan. Yes, talos niyo, Panginoon, ang kanyang pinagdadaanan din patungkol sa kanyang kalusugan. Gayon din, Panginoon, kapatid na Corazon Navarro, Meriel Navarro, at gayon din ng si Rinaldo Navarro. Yes, ang kapatid na Florenda Roca Bernabe Nabua ng San Fabian, Pangasinan, sa kanyang kalagayan din na na-stroke at bedridden, at gayon din, Panginoon, upang mag-normalize ang sugar level ng kapatid na Pastora Leonora Dato ng Sito Balanga, Bataan, at gayon din na magiging katagumpayan ng kanyang operation upang matanggal ang kanyang cataract. Gayon din, Panginoon, ang kanyang apo na si Luis Andre Dato, upang sa ganun, Panginoon, na wala na po sana na sumasama na protina sa kanyang ihi. Pray di Bantay di Guzman ng Olongapo City, Zambales, na nagdadialysis. Mag-normalize, Panginoon, kalagayan po ng kanyang sugar level, at gayon din, Panginoon, kapatid na Levi de Coling Usalya ng Quezon Isabela, sa kanyang pinagdadaanan patungkol sa kanyang kidney. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Apo Samuel Graciano Sian Corpus Reyes ng Cabanatuan City and Nueva Ecija, sa kanyang susunod pa na operation na maging matagumpay. Gayon din, Panginoon, kapatid na Richard Sanchez Rapanan Sr. ng Rizal, Nueva Ecija, sa kanyang pinagdadaanan din upang mapalakas siya at gumaling, at gayon din kapatid Mirna Sanchez Rapanan Bacanay ng Sydney, Australia, merong severe diabetes, at gayon din patungkol sa kanyang mild stroke, at gayon din, Panginoon, na nawawala ng sumasama na protina sa kanyang ihi. Evangelist Susan Elisa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan, ukol sa kalagayan po ng kanyang brain at tumor operation, at gayon din na may panambalik ang kanyang skull.
Sa kanyang ulo, maharapatin niyo, Panginoon. Gayun din, Panginoon, kapatid na Melita Celestia ng Talim Island, Binang Honor Rizal, for good health and wellness. Mag-normalize din ang kanyang sugar level, blood pressure, at gayun din ang kanyang iniindan sa kanyang tuhod. O sa ano paman, gayun din ang Pastora Elsa Perido at ng kanyang anak dyan sa bandang Cardona, Rizal, na silang dalawa, Panginoon, ay nagdadialysis. Gayun, Panginoon, ang kapatid na Grace Ramos Jimenez, na nasa ibang bansa din, yes, sa kanyang stage 1 left breast cancer. At gayon din nakatagumpayan ng kanyang magiging operation sa later part ng itong buwan ng Mayo. Gayon din ang kapatid na Medi Tiambao ng Chicago, Illinois, sa kanyang stage 1 cancer ng kanyang right breast. At gayon din ang mga nangyayaring radiation at pills. Sana po, Panginoon, ay walang side effects. Gayon din ang kapatid na Monching Cabrito Rulan na nasa London sa kalagayan po ng kanyang pancreas. Iyas ho na Espiritu Domingo ng Qatar sa kanyang ulcerative colitis, Virginia Enriquez. Na bagaman siya ay gumaling mula sa pagka-stroke, pero nawala naman ang kanyang memory. Mapanambalik, Panginoon, ang kanyang memory. Gayon din ang kapatid na Alfredo Domingo sa kanyang bato sa abdo. Nang matanggal ito, Noribibat ng Cebu sa kanyang problema sa puso. Ang Navarro upang patuloy mag-normalize ang kanyang sugar level at gayon din matuloy na ang kanyang operation sa kanyang shoulder tendon na naputol. Renilio Langit Guyano na diabetic, mag-normalize din ang kalagayan ng kanyang sugar level. Jane Lumacan sa kanyang heart disease for mitral valve replacement. Demetria Buesa na mayroong breast cancer stage 3B, Sherman Baldwin, para mag-normalize, Panginoon, kalagayan po ng kanyang blood sugar. Pastor Oliver Ochia ng Bible Baptist Church, Cebu City, na mayroong prostate, heart enlargement. Gayon din ang kanyang mahal na asawa, si Stephanie Rizario Chia, na mayroong lupus symptoms. Pastora Baby Bulgado upang matanggal din ang katarak sa kanyang mata at gayon din na matuloy na, Panginoon, ng operation ng kanyang anak na si Connie Bulgado. Gayon din, Panginoon, kapatid na Andy Dabo na na-stroke, Emelita Barcela na nasa stage 4 kidney failure. At sana huwag na siyang mag-dialysis ang dalawang kapatid na ito mula dyan sa bandang Dinalupihan, Bataan. Nanay Rebelina Makatugal para po sa kanyang recovery. Yes, kayo po ang nakakalang, Panginoon, kung nasa Bataan General Hospital pa rin siya. At gayon din mag-normalize ang kalagayan po ng kanyang hemoglobin. At gayon din magandang result ng kanyang mga ultrasound. At gayon din, Panginoon, yes, wala na po sana na sumasakit sa kanyang right foot na merong bakal, Panginoon. Gayon din, O Ama at aming Diyos, ang Nanay Sofia Mercado ng Sito Balanga, Bataan para sa kanyang past recovery and healing. Billy Repalda ng Santa Isabela na diabetic, pag-normalize ng kanyang sugar level. Beth Galiebos ng Kawayan City, Isabela, na merong problema sa kanyang puso sapagkat rheumatic heart disease meron siya. Mary Jane Nasanyo ng Sablayan Occidental, Mindoro, na merong chronic kidney disease. Teresita de Guzman ng Hermosa, Bataan para sa kanyang recovery at gayon din sa anumang personal problema meron siya. Maricel Gadi Tantenko ng Hermosa, Bataan sa kanyang heart attack, Panginoon. Lahat po, O aming Ama at aming Diyos, ang mga kapatid na ito na nabanggit ang kanilang mga pangalan, pati na mga total cases ng pandemic, O aming Ama at aming Diyos, iba-ibang klase ng pinagdadaanan, pangkalusugan at pangatawan, Panginoon. Lahat po sila pinapanalangin namin. And even to claim and declare, O Lord, that Jesus Christ, complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, restoration upon restoration, and of course, including spiritual and financial provision sa bawat isa sa kanila, Panginoon. At gayon din na patuloy pagpalain mo ang pamilya na kanilang kinabibilangan at gayon din na napagpapala din kanilang mga kabuhayan. Lalo tigit, Panginoon, ang kanilang mga pananampalataya na tumitibay at gayon din ang kanilang espiritual na pamumuhay na lumalago.
Yan, Panginoon, ang aming panalangin sa lahat po ng merong karamdaman, Panginoon. Marapatin niyo, Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Gayon din, Panginoon, marapatin niyo ang kapatid na Romel Bulgado na magkaroon ng visa makauwi ng Pilipinas. Marapatin niyo, Panginoon, gayon din ang kapatid na Ciela Dato de Guzman na marin yun niya ang kanyang passport para makauwi din sa Pilipinas mula sa Jeddah, Saudi Arabia. At lahat pa, Panginoon, na merong balangkin na sila ay magbakasyon, umuwi sa Pilipinas. Ingatan niyo sila at maging sila, Panginoon, na kung saan mula sa Pilipinas magbiyahe sa iba-ibang mga probinsya, sa iba-ibang mga bansa, ang iyong pag-iingat, pagliligtas ay kanilang mararanasan, Panginoon, at lahat ng mga requirements ay matutugunan pa, O Diyos. Ang iyong kapatid na Sina Imnida Marian ng Cabanatuan City, Nuecia, tulungan mo ang kapatid na ito upang magkaroon ng kalutasan ng bawat problema meron siya at gayon din, Panginoon, na kung saan ay gumaling din sa kanyang maramdaman, sa kanyang katawan at gayon din sa kanyang puso. Marapatin niyo, Panginoon, ay bless you ang kapatid na ito. Gayon din, Ama at aming Diyos, na lahat po na kung saan ay lumuluhog sa iyo upang sila, Panginoon, ay mabiyaan ng kanilang mamahalin, aalagaan, palalakihin at bibigyan ng magandang kinabukasan na kanilang magiging anak. Marapatin niyo, Panginoon. Katulad po ng kapatid na Lord Sendirali Sumayang at ang kanyang asawa na si Adrian Sumayang ng Quezon City, Panginoong Diyos. Pagkalooban mo, anak, ang mag-asawang ito at lahat pa, Panginoon, na humihingi ng blessings patungkol tulad ng kahilingan ng dalawang ito, Panginoong Diyos. Aming Ama, Diyos, panalangin po namin ang kapayapaan sa bawat bansa, sa bawat pamilya, sa bawat komunidad, at gayon din sa lahat ng dako, Panginoon, sa buong mundong ito, lalo na, Panginoon, sa Ukraine, hindi pa natatapos ang invasion ng Russia. Marapatin niyo, Panginoon, na magwakas na ito at gayon din na ang kapayapaan na siyang ibilin at siyang umiral upang sa karon makaraban ng balik na ang mga mamamayan ng Ukraine, yes, para sa anumang nasira, sa anumang nawasak na mga establishmento ng gobyerno at gayon din ng mga pribada. Gayon din, Panginoon, na kung saan maghumilom ang mga sugat. Yes, at gayon din, Panginoon, matugunan po ang kanilang mga pangailangan. Hindi lamang dyan, kundi sa lahat pa ng mga dako, Panginoong Diyos, na kung saan ang shalom, ang kapayapaan, ang siyang mamayani at hindi po ang anumang klase ng digmaan, Panginoon, na pumapas lang ng buhay at sumisira ng anumang mga establishmento, Panginoon. Yes, marapatin po ninyo, aming Ama at aming Diyos. Pangunahan niyo kami, Panginoon, sa buong araw na ito, sa pagharap namin sa panibagong mga gawain. Ikaw, Panginoon, ang maitanghal. Ikaw, Panginoon, ang siyang mahayag. At ikaw, Panginoon, ang bida sa aming buhay. At ikaw ang katagumpayan ng lahat. Gayon din, Panginoon, kung saan sa aming pagtulog magmuli ang inyong pag-iingat, pagliligtas. Magising kami na maluwalhati sa darating na umaga. At gayon din sa bawat araw, Panginoong Diyos. Ibinabalik po namin lahat po ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming pinagsama-samang panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalawalatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Sumayo, sumaakin, sumaatin lahat mula ngayon at magpakailanman. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah! At kumusta kayo, mga kapatid, sa ating Panginoon? At maraming salamat po sa inyong presence. Maraming salamat po sa inyong mga pag-like, sa inyong pag-follow sa ating page. At gayon din
sa bawat inspirational comment. Mga kapatid, sa ating po gayon din ang inyong pag-share sa bawat episode ng Word on Ministry. Marami pong salamat. At patuloy ang ating pangumusta sa bawat isa sa inyo. Ang Word on Ministry patuloy po na sinasabi sa bawat isa sa atin, God bless and protect us all always through the presence, the power and the acts of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ. Amen at amen sa Panginoon. At tayo po'y dumako sa mga comments. Tara at ating pong pasinayan ang mga comments na ito mula sa ating kapatid na Lisa Soliben ng Barrio Aurora. Kumusta ka? Kumusta ang buong pamilya? God bless the whole family. Urihin natin ang Panginoon ng kanyang comment ay emoji ng yes, rabbit na yes. May malaking telepono at gaya hindi na kung saan ang sinasabi ay hello, miss you, yes. Thank you very much. Hello din sa iyo dyan, hi, miss you too, yes. Puri ng Panginoon, gayon din ang kanyang added comment. Good morning, God bless us all po. Thank you very much. Likewise, binibigyan ng puso at prayer. Gaya di ba na sa kapatid na yes, Pastora May Rose Rodriguez Tandayo ng San Jose del Monte City ng Bulacan at gayon din ng pastor ng Trinity Methodist Church Barangay Punturin ng Valenzuela City, Metro Manila. God bless, yes, Tandayo family at gayon din birthday mo kahapon, yes. Palapakan natin, purihin natin ang Panginoon kayang comment. Good morning po, Bishop Ate Jean and Mami Biaya. Thank you very much, gayon din sa iyo. Purihin natin ang Panginoon, gayon din mula sa kapatid, yes, Levi Nicolas. Uri ng Panginoon ay nanyang kababa sa bandang yes, Saipan. Sa mga Pilipinos dyan, kumusta kayo lahat dyan sa bandang Saipan? God bless Nicolas family at gayon din ang pamilya mo dyan sa bandang Maribeles, Bataan. Purihin natin ang Panginoon. Mapagpalang umaga po, Bishop at mga kapatid. Thank you very much at gayon din po sa inyo lahat dyan. Kumusta ka na kapatid na Achi Marianita Pondon ng Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19 tuwing alas 7 ng gabi at gayon din mula dyan sa bandang Cebu City, Cebu, Visayas. Mayong adlaw sa dalang dagang salamat. God bless Pondon family and your ministry at gayon din ang iyong medical work na ginagampanan sa pagamutan. Pampalay kayo ng Panginoon. Hallelujah. Ang ganyang comment, blessed morning Bishop Ma'am Jean at ibiyat sa lahat ng Word on Ministry. God bless us all. With everybody po ng bulaklak ng gumamela at gayon din ang prayer, sunflower at gayon din ang prayer, sunflower at gayon din ang kanyang added comments. Salamat sa lahat. Palapakan natin ang shalom sa lahat. Yes, shalom po sa lahat. Gayon din ang kanyang added comment. Thank you Lord for another answered prayers. Stephanie Ochia is already healed. In Jesus' name, amen. Palapakan natin, we praise you and we thank you, Lord Jesus Christ, and may you continue, yes, to bless and even to give, O Lord Jesus Christ, the wholeness of good health and wellness sa buhay ng Stephanie Uchia. In the mighty name of Jesus, amen at amen sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon at gayon din with emoji ng bulaklak ng sunflower prayer, bulaklak ng gumamela, sunflower at gayon din talbos ng malunggay prayer, gumamela, talbos, malunggay. Ang sarap ng talbos ng malunggay. Purihin ang Panginoon. Gayon din na sa kapatid na Teresa de Herman. Kumusta kayo dyan sa bandang Baguio City? God bless Herman family. Ang kanyang comment, good morning to Bishop and family and to all. Word on Ministry, keep safe to everyone. God bless us all. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. With every ng puso prayer, puso prayer, puso prayer. Puso, purihin natin ang Panginoon. Gayon din po na sa kapatid na added comment. Salamat sa buhay ni Bishop Leo Tangonan at sa lahat ng Word on Ministry, good health and shower of blessings to all. Yes. Purihin natin ang Panginoon. Welcome to God be the glory. Emoji ng talbos ng malunggay. Yes, bulaklak ng gumamela at gayon din sunflower, talbos ng malunggay at gayon din ng gumamela, bulaklak
At sunflower at gayon din ang prayer. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang kapatid natin na hindi po nawawalan ng malunggay at gayon din ang panalangin at gayon din ang mga bulaklak. Gayon din natin comment mula sa kapatid na Teresita Herman. Amen at amen sa Panginoong Diyos. With every ng prayer. Gayon din natin comment ang ating kapatid na Aji is still praying for peaceful elections. Please vote wisely and may the Holy Spirit guide and teach us all the right candidate. With the heart of all Filipino countrymen, with same emoji ng prayer at gayon din ng bulaklak at gayon din ng talbos ng malunggay. Everybody will say, I agree. In the name of Jesus, we pray and intercede. Amen. Sa Panginoon, gayon din ang kanyang added comment. Amen. Hallelujah. Shalom. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kumusta ka na kapatid na Milita Celeste ng Talim Island, Binang Rizal? Kumusta rin ang Pastor Jaime James Anestra? God bless you. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment, happy blessed Monday, Bishop Palito, Ma'am Jean Tatabiat, sa lahat ng nanonood ng Ride on the Ministry. God bless you more and always. Yes, with the ng prayer. Yes, shalom, prayer, puso. Shalom, puri na Panginoon. Maraming salamat. Likewise. At gayon din na kung saan ay added comment, emoji comment mula sa ating kapatid na Milita Celestra. Yes. Nagbibigay po siya ng kulay red na kung saan ay bulaklak ng rosas. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you very much. Hallelujah. At gayon din ang kanyang added comment pa, yes, yes Lord, purihin natin ang Panginoon. At gayon din, Agila na meron 3 stars at victory in Jesus' name. At gayon din ang emoji pa ng glory to God in the highest, hallelujah. Gayon din, kumusta ka na kapatid, yes, Pastor Leonora Dato ng Sito Balanga, Bataan, God bless. Dato family at gayon din ang iyong ministry ng Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. Ang kanyang comment, blessed beautiful Monday morning po Bishop at Gina Larbiayan, everybody na mag-ride on the ministry. Thank you very much at gayon po sa inyong lahat dyan. Blessed beautiful Monday morning. Ingat kayo dyan, pagpalagay na pa yung gayon. Di mo na sa ating kapatid na Pastora Baby Bolgado ng Camarin, Caloocan City, Pero Manila. God bless Bolgado family at gayon din ang iyong ministry. Ang kanyang comment, blessed morning Monday po Bishop sa Ride on Ministry with every po ng prayer at puso. Thank you very much at gayon din sa inyo dyan. Added comment mo na sa kapatid na Milita Celestra. Praise the Lord, amen. With every po ng prayer, puso, prayer at gayon din ang simbolo ng peace. Ulihin natin ang Panginoon. Gayon din mula sa kapatid na Pastor Leonora Dato. Napakagandang awitin po Bishop Pilipinas kong minumutya. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ulihin natin ang Panginoon. Gayon din mula sa kapatid na Pastor Baby Bolgado. Added comment. Tanghali na po. Nagising. Di makatulog Bishop. Salamat sa biyaya ng Diyos sa manatili kayong malakas at malusog. Pag-iingat ni Lord sa inyo at buong pamilya. Thank you po sa song ninyo, sa magandang boses. God bless. Yes, magandang tanghali din at God bless you dyan. With every po ng puso, prayer. Yes, at gayon din nabigyan ka ng Panginoon ng maayos na pagtulog at meron pang kasama na kung saan ay hilik. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, kayo din sa kapatid na Milita Celeste. Added comment, yes, magandang dilag na kung saan nakahawak na malaking puso, kulay red at gayon din na in love sa Panginoon at gayon din sa kapwa, maraming puso na kung saan dumadaloy. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din sa ating kapatid na Diosito sa Balisa sa added comment, amen at amen. To God be the glory sa napakayang mensahe ng buhay. God bless you, your family and your ministry, Bishop. Thank you very much. So God be the glory at God bless you all din at with every ng prayer. Puso prayer, yes. Gayon din ba sa kapatid na Rodolfo Layog? Kumusta na kayo dyan sa bandang Sito Balanga, Bataan? God bless. Layog family, purihin natin ang Panginoon. Patuloy po kayo na palayugin ang iyong mga pananampalataya at spiritual na paglago. Puri ng Panginoon kanyang added comment. Good morning po. Salamat, good morning din. At gayon din kanyang added comment. Amen. With emoji po ng prayer. Yes, gayon ba na sa kapatid na G? Added comment, praying for David Perry, a diabetic patients.
with bleeding of the eyes, miracle healing, Lord, touch his eyes, his skin, irritation, and his foot, recovery upon recovery, wellness. In Jesus' name, amen at amen. With every ng prayer. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, we agree and we claim and declare, O Lord, that Jesus Christ, for this prayer of Sister Achi. Yes, for the complete healing, recovery, good health, and wellness. At gayon din, Panginoon, na kung saan ay maalis, Panginoon, ang skin irritation. At gayon din, Panginoong Diyos, marapatin niyo. At gayon din, Panginoon, na kung saan ay hindi na po maglilbid, Panginoon, ng kanyang eyes. At mag-normalize patuloy, Panginoon, ang kanyang sugar level. Marapatin niyo, Panginoon, para po kay kapatid na David Perry, in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Hallelujah. Shout out kay kapatid na David Perry. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Gayon mo na sa kapatid na Pastora Baby Belgado. Added comment. Ang ganda ng suot ninyo. Magkaterno. Lalo kayong pumogi po. Pati kulay. Miss you all po. Thank you very much. With every ng puso prayer. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Maraming salamat naman at kung saan sinasabi mo yung totoo na pogi tayo. Bagaman ang iba naman yung tingin, purihin natin Panginoon. Yes, lahat po tayo magaganda at mga pogi sapagkat tayo po ay pinapopogi, pinagaganda ng ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes. Pagkatapos nito, tingnan nyo ang salamin at makikita nyo na kung saan ay sasabihin pa ninyo na kung saan ang pogi-pogi ko po naman, ang ganda-ganda ko naman. Salamat Lord, purihin natin ang Panginoon. Gayon din mula sa kapatid na Abed Lucas Mariano, kumusta na kayo dyan sa bandang Madrid, Spain? Kumusta mga Pilipinos dyan? Kumusta ang nangyaring pagboboto ng mga overseas Filipino workers dyan sa bandang Spain? Puri ng Panginoon, God bless Mariano family at gayon din ang mga Pilipinos dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, mapagpalang umaga po, Bishop and family doon na ministry, stay safe and healthy. God bless po. Thank you very much at gayon din po sa inyo lahat dyan. With emoji ng puso at gayon din ang kanyang added comment. Amen at amen. With emoji ng prayer at puso. Yes. Gayon din mo sa kapatid na Achi added comment. Thank you Lord for sending a person for the rental house. Praying na tutuloy na sila sa pag-rent in Jesus' name. Amen. Palapakan naman natin. Congratulations. At purihin natin ang Panginoon at panalangin natin na kung saan ang magre-rent ng inyong house ay talaga naman na kung saan ay maging mabuti, nakatiwala at gayon din na kung saan ay lagi regular na kung saan ay makapagbabayad ng kanyang kaukulang kaupang at pagpalain pa siya. In the mighty name of Jesus, amen at amen sa Panginoon. Congratulations at merong ibinigay si Lord na kung saan ay mag-uupa. Purihin natin ang pangmaganubang upa, kapatid na Haji. Hallelujah, praise the Lord. At with emoji ng prayer, talbos ng malunggay, gayon din ng bulaklak ng gumamela, talbos ng malunggay, gayon din ng prayer at sunflower, palapakan natin ang Panginoon. Yes, please extend my regards sa uupan niyan. Purihin ang Panginoon at gayon din ang kanyang added comment, praying for Ani Angkahas Rocafort. Yes. Total healing, diabetic with angina, wellness, recovery, and grant her, Lord, the desire of her heart, peace, and joy in Jesus' name. Amen at amen. Yes, with emoji ng bulaklak ng sunflower, gayon din ng prayer, talbos ng malunggay, at gayon din ng bulaklak ng gumamela. In the mighty name of Jesus, we claim and we declare, we agree with your prayer, kapatid na Achi, for the complete healing, recovery, good health and wellness, and even for spiritual financial provision for Ani Angkahas Rocafort. Everybody will say amen at amen to the Lord that Jesus Christ, and may you continue also to bless the whole family of Rocafort. In Jesus' name, amen at amen sa Panginoon. Shout out sa ating kapatid na Ani Angkahas Rocafort. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kumusta ka na kapatid na Diconis Merlin Sebastian?
ng National ng Pilipinas, Kalinga, nakabase dyan sa bandang San Pedro City, Pampanga. Yes, God bless Sebastian family at gayon din ang iyong ministeryo na ginagampanan. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din ang kanyang comment. Good aim po mga Karaydon Ministry. Miss you all. God bless us. Thank you very much at gayon din sa inyo dyan at purihin ang Panginoon at saan na bang destino mo ngayon at natapos ng inyong regional conference. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, kumusta kapatid na dating DSE Reverend Luis Cruz? Miss you. At kumusta kayo dyan sa bandang Hermosa Bataan, Bethany Methodist Church at gayon din ang Bethany Methodist Christian Learning Center. God bless you all, Cruz family and your ministry and leadership of the church and society. Hallelujah. Praise your kanyang comment. Good morning, Rydon Ministry. More blessings. Thank you very much. Likewise at gayon din added comment mo natin na Degonis Berlin Sebastian. Ipanalangin po natin ang nalalapit na halalan, gabayan at tulungan tayo ng Panginoon, ng kalooban ng Panginoon ang mangyayari. Yes, napakahalaga ito mga kapatid sa Panginoon. Araw-araw ito po ang ating tinatalakay mga kapatid sa Diyos, na kung saan ay wala naman tayo iniendorso kung sino ang ating iboboto. Pero malapit na. Kaya araw-araw ay idudulog po natin sa Panginoon upang ang kalooban niya ang mangyayari. Para sa bansang Pilipinas. Yes, in the mighty name of Jesus. Amen at amen sa ating Panginoon. Gayon din, added comment mo na sa kapatid na Pastor Baby Bolgado. Amen at amen. Palapakan natin ang Panginoon. Gayon din ang kanyang added comment. Thank you po sa prayer po. Welcome to Kapatid Glory. Binibigyan ng puso-puso, puso prayer, bulaklak ng rosas. Ulihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din, kumusta ka na kapatid na Beth El Gallego ng Kawayan City, Isabela? Kumusta ng puso mo? Purihin natin ang Panginoon. God bless Gallego family. Hallelujah. Ang kanyang comment. Thank you po sa prayer po. Mabuhay po kayo at ang inyong ministry. Mapagpalang umaga po at ganoon din po ang inyong pamilya at Rydon Ministry. Salamat po. Yes, welcome and to God be the glory at maraming salamat din. Gayon din mula sa kapatid na Melita Celestra added comment. Salamat po sa Panginoon sa pagpapagaling po ninyo sa akin, sa aking buong pamilya. Salamat po Bishop sa mga panalangin po ninyo sa buong pamilya. Yes, palapakan natin ang Panginoon. We praise you, we thank you Lord that Jesus Christ at patuloy Panginoon na kung saan ay pinapagaling, pinagpapalat, pinatitibay Panginoon ang bawat isang kabahagi ng Celestial Family. In the mighty name of Jesus, amen at amen sa ating Panginoon. Hallelujah. Kumusta ka na Regional Bishop Joey Lapitan ng Metropolitan Calabarzon Methodist Rural Conference, nakabase dyan sa bandang Church with the Highway Christian Values School along Aguinaldo Highway, City Bacoor, Cavite. God bless Lapitan family at gayon din ang iyong ministry and leadership na ginagampanan araw-araw. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At ang kanyang comment, God bless us all mga ka-Rydon. Thank you very much. Likewise, at gayon din added comment mula sa ating kapatid na Melita Celestra. Salamat po sa mga panalangin po ninyo sa buong pamilya namin, Bishop. Welcome to Kapatid Glory with every po ng prayer at gayon din ang simbolo ng peace, prayer at puso. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Kumusta ka na kapatid na Elaine? Malon sa Merkado ng Sito Balanga, Bataan. God bless Merkado family. Ulihin natin ang Panginoon. Kumusta ang trabaho mo? Hallelujah. Ang kanyang comment, blessed morning po. Thank you very much. Likewise, kumusta rin ang Nanay Sophia? Ipakumusta mo ako sa kanya. Purihin ang Panginoon. Gayon din mula sa kapatid na Achi added comment, praying for Jane Lu na magharap siya ngayon sa kanyang ex-husband na iniwan siya for 12 years na maging peaceful lang at magkasundo sa support at magamit sa operation. Aming Ama at aming Diyos, aming pong ipinagtatagubilin itong bagay na ito, Panginoon. Sa pagitan po, Panginoon Diyos, ng inyong pinag-isa ng matagal na, Panginoon, na kanilang ugnayan sa isa't isa bilang mag-asawa. Pero
Dahil Panginoon, sa anumang kadahilanan Panginoon na kung saan ay nagkaroon po ng iwanan, o aming amataming Diyos, na kung saan ang kanilang pagharap sa isa't isa, Panginoon, ay magkaroon po ng peaceful and favorable na pagkakasundo sa isa't isa. Gayon din, Panginoon, sa kaukulang suportan at gayon din na magagamit sa operation. In the mighty name of Jesus, i-bless mo ang dalawang ito at gayon din ang kanilang pamilya na binuo, Panginoong Diyos. At gayon din ang kagalingan pa ng kapatid na Jane Lou. In the mighty name of Jesus, amen at amen sa ating Panginoon. Hindi lamang sila, Panginoon, kundi lahat po ng merong kasintulad na ganitong sitwasyon ng buhay ng mag-asawa, Panginoon, idinudulog po namin sa iyo, Diyos. Para sa ganun, Panginoon, ay maging maayos kung maisin mo pa na magkaroon ng muling mapanumbalik ang malagkit at masarap at matamis na pagtitinginan at ugnayan. Di mas maganda, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo, Panginoon, ng mga ganitong sitwasyon upang sa ganun, Panginoon, ay mabuhay pa rin, Panginoong Diyos, na kung saan merong magandang pagtitinginan, merong magandang ugnayan, at merong magandang sitwasyon. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ng amen at amen sa Panginoon. Gayon di ba na sa kapatid na Regional Bishop Joey Lapitan, comment morning sa pinakapogi sa lahat. Sabi nila, Bishop Lito Tangonan. Yes. Pang 5,000 ka nang nagsasabi ng ganyan. Yes, pogi. Yes. Regional Bishop Joey Lapitan, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Alam niyo ba na kung saan ang kaharap ko ay salamin? Yes. Tinitignan ko kung totoo yung sinasabi mo, purihin natin ang Panginoon. Yes, sa mahalaga tayo pikawangis ng Diyos at lahat po tayo maganda, kahit tayo itim, kahit tayo maputi, kahit magkakaiba tayo ng mga mukha, magkakaiba ng hugis ng ating mga katawan. Yes, lahat tayo ay lilikha. Gaya din patuloy na kung saan ay pinapugi ka ng Panginoon. Yes, gaya din ba na sa kapatid na G, added comment, pinaaral ng aking kapatid yung husband ni Jane Lou nang naka-abroad, nag-asawa ng iba gamit ibang name. Yes. Gamit ibang name. Yes. Meron mga ganitong mga nangyayari. Yes. At ito ay bahagi ng falsification of public documents. Iho ba mga kapatid sa ating Panginoon? At yes, hindi tayo magigialam sa kanilang sariling buhay at kalagayan. Pero pinapanalangin natin sila. Hallelujah! At gayon din mula sa kapatid na Regional Bishop Joey Lapitan na kung saan samahan natin siya sa kanyang napakalakas na halakak. Palapakan natin, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Yes, para nagiginita kayong mukha mo na kung saan ay tumatawa ng malakas. Gayon din mula sa kapatid na Achi, added comment, hehehe. O pogi nga, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! At gayon din na kung saan napalakas na tawa. Purihin na. Palapakan natin, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Gayon din mula sa kapatid na yes, Pastor Leonard Dato, pareho po kayo. Palapakan natin ang Panginoon. At yes, pareho na tayong lahat, mga kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Added comment pala sa kapatid Real Bishop Joey Lapitan. Nasabit na ako sa kapugihan ninyo, Bishop. Palapakan natin ang Panginoon. At sana marami pang sumabit sa kapugihan. Yes. Yes, yes, Reverend Cruz. Puri na Panginoon ay isa rin na pogi. Yan. Napakaraming mga pogi, mga kapatid sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa lahat po ng mga comments. Maraming salamat po mga kapatid sa Panginoon. Gayon din sa mga magko-comment pa after this live stream. Gayon din sa mga manonood pa pagkatapos po ng live streaming na ito. Maraming salamat. Gayon din sa mga kapatid natin na kung saan di man kayo nagka-comments, pero ang inyong pagkikibahagi sa gawain na ito ay
Pinapasalamatan natin mga kapatid sa Panginoon. Yes, katulad ng ating kapatid na Pida Corazon Navarro. Kumusta kayo dyan sa bandang Sito Balang Bataan? God bless Navarro family. At gayon din ang kapatid na Nelda Nunan na kapatid din niya na nasa USA. God bless Nunan family. Purihin natin ang ating Panginoon at gayon din isa rin na Pogi. Yes, Brother Ernel Arcangel Felix. Every step, every nation dyan sa batang USA. God bless Felix family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon din added comment mula sa ating kapatid na Bishop Joey Lapitan, si Ate Leonora, at Ate Achi. Yes, magaganda rin. Tama ka, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon din mula sa kapatid na Achi, yes, ang kanyang sinabi ay totoo yung sinabi mo, Real Bishop Joey Lapitan, palapakan natin. Hallelujah, yes. Hindi po niya sinabi yun, imbento lang po. At ang kanyang comment ay salamat, gwapo Bishop Joey Lapitan, palapakan natin ang Panginoon. Yes, dumadami ng mga gwapo at mga gwapa, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din mula sa kapatid na Pastor Leonardo Dato, yes. Salamat Bishop Joey, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yes, ang paglingkod ng Panginoon ay pansamantalang nagpapalam po sa body sa atin mula episode 779 tungo sa maraming episode pa na ating harapin mula Lunes hanggang Sabado alas 7 ng umaga, pag-araw po ng Linggo alas 6 ng hapon o gabi. Yes, gayon din na kung saan binabalik po natin lahat ng papuri pa salamat sa ating Panginoon sa Kristo, ang banal na Espiritu, at gayon din ng Diyos Ama, ang Diyos ng hayag sa tatlong persona, at gayon din ng lahat ng mga angels ng Panginoon, ang buong kalangitan, at gayon din ang buong kaharian ng Diyos, kingdom favor sa bawat isa sa atin, kingdom peace sa bawat isa sa atin, kingdom bless sa bawat isa sa atin, and kingdom victory sa bawat isa sa atin. Pihin natin ang Panginoon. Gayon din na added comment po natin, Joel Bishop Joitan, amen, and amen, glory to God. Palapakan natin ang Panginoon, hallelujah. At gayon din, mula sa kapatid ng Pastor Leonardo Dato, added comment, kayo po talaga, number ng pan namin, palapakan natin ang Panginoon, hallelujah. At gayon din, mula sa kapatid ng Pastor Baby Bulgado, God bless, bye-bye po, okay, puri ng Panginoon, gayon din. Ulang sa ating Regional Bishop Joey Lapitan, added comment, shalom sa lahat. Yes, puri ng Panginoon, gayon din ang kanyang added comment. Glory to God, hallelujah. At gayon din ang added comment ng ating Pastor Leonardo Dato. Bye-bye po sa ating lahat. Yes, puri ng Panginoon, at gayon din mula sa ating Bishop Lapitan. Bye-bye po, yes. At gayon din, kapatid na Ache, amen. At gayon din, sabi ng kapatid na Milito Celestina, pareho po kayo ni Bishop Lito, Bishop Joey Lapitan, nagpopogian po kayo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Lahat tayo ay pogi. Gayon ba na sa Celestina? Sabi niya ay, yes, Bishop Joey, ito ang Ross, tanggapin mo dahil pogi ka. Purihin natin ang Panginoon. Gayon din ang added comment ng kapatid na Real Bishop Joey Lapitan, amen. Palapakan natin ang Panginoon, hallelujah. At praise the Lord, yes. May we enjoy the whole day, mga kapatid sa Panginoon. Gayon din ang blessing na ating tatanggapin sa tanghalian at gayon din sa ibang bansa, maring agahan o kaya yan ay dinner or yan ay merienda. Ma-enjoy natin na mayroong pagkapasalamat sa Panginoon. At babay po sa bawat isa sa atin at sa muling pagkikita.